Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa bansang Panama, partikular sa bayan ng Chame. Nangyari ito noong taong 2023 nang nakaranas ang Panama ng malawakang pagpoprotesta laban sa isang kontrobersyal na kontrata sa pagmimina sa pagitan ng lokal na pamahalaan at First Quantum Minerals, isang Canadian mining company. Marami ang hindi natuwa na ang gobyerno ay binigyan ng 20 hanggang 40 taong kontrata sa pagmimina ang First Quantum Minerals. Pakiramdam ng lokal na mamamayan ay labis-labis na panahon ang ibinigay sa mining company para mag-operate sa isa sa pinakamalaking open-pit copper mine sa Central America. Katwiran nila, sa huli ay makakasama ito sa kanilang kapaligiran at sa kanilang lokal na komunidad. Ang protestang ito na nagsimula noong Oktubre ng taong 2023 ay lalo lamang lumalakas dahil sa kawalan ng tugon ng gobyerno. Hindi sila binibigyan ng kaukulang pansin. Sa kasagsagan ng mga protesta, may maraming mga kalsada na hinaharang nila sa buong Panama. Maging ang mga daungan ay kanila ding ipinasara. Nagkaroon din ng maraming engkwentro sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas at ng mga demonstrador. Sa tindi ng malawakang protestang ito ay higit sa 1,000 tao ang inaresto sa loob lang ng isang araw. Hinimok ng mga opisyal ng mga taong nawakasan na ang mga protesta. Ngunit, lalo lamang itong umakit ng mas maraming suporta ng mamamayan at pumaki ang grupo hanggang sa nangyari na nga ang hindi inangasahan noong 7 ng Nobyembre ng katarehong taon. Kahit na ang mga unyon ng mga manggagawa sa konstruksyon at mga guro ay nangakong magpapatuloy sa mga lansangan hanggang sa mapawalang bisa ang kontrata ng First Quantum. At noon niyang 7 ng Nobyembre, isang 77 taong gulang na individual ang hindi nakapagkontrol ng kanyang sarili. Siya ay si Kenneth Darlington, isang retired American lawyer at dating professor sa Florida State University. Noong araw na iyon, kasama ni Kenneth ang kanyang asawang si Jessica at isa pang kaibigan nang sila ay na-stuck sa isang traffic jam dulot ng sinet-up na roadblock sa highway, humigit kumulang 55 milya sa kanluran ng Panama City, ang kabisera ng bansa. Bumusina si Kenneth sa mga humaharang, ngunit hindi sila gumalaw. Di umano, doon na sinabi ni Kenneth sa kanyang asawa at sa isa pang tao sa kanilang kotse ang katagang, "This ends today," bago lumabas ng sasakyan. Pagkababa ng sasakyan, kasyual na lumapit si Kenneth sa mga humaharang. Hiniling niyang kausapin ang pinuno ng demonstrasyon at ang sabi di umano niya ay, "I don't want to talk to women, I want to talk to men." Kuwang-kuha ang pangyayaring iyon ng mga photographer at crew ng television na naroon upang kunan ang mga protesta. Hiniling umano ni Kenneth na buksan nila ang kalye. Bilang isang dating abogado at isang profesor sa universidad, ay pwede mong sabihin siya ay edukado at matalinong tao. Kaya aakalain mong gagawin niya ang pakikipag-usat na ito sa matiwasay na paraan. Ngunit taliwas dito ang sumunod na nangyari. Mula sa tila kalmadong paglapit ni Kenneth at wala pang 30 segundo pagkababa ng sasakyan ay inilabas niya sa kanyang bulsa ang isang nakatagong baril. Itinutok ito ni Kenneth sa mga nagprotesta, ngunit hindi sila natinag. Ang pagpapakita niya ng kanyang baril ay halos hindi napapigil sa mga nagprotesta. Pagkatapos ay nakipagtalo si Kenneth at nagbanta na babarilin niya ang mga nagprotesta, ngunit tumambi pa rin silang kumilos. Kaya naman, sa sobrang galit, itinutok ni Kenneth ang baril sa isa sa mga nagprotesta at base sa footage, may maririnig na magsasabing, "Why don't you shoot?" Habang pa ay sumisigaw, "Are you gonna kill someone?" Marinig na sumagot si Kenneth, "Do you wanna be the first?" Bago niya hinila ang gatilyo at binaril ang nagprotestang naka-black t-shirt at asol na sombrero. Kinilala itong si Abdiel Diaz na bumagsak agad sa kusada. Makalipas ng ilang segundo, muli siyang nagpaputok at natamaan naman ang isa pang lalaki na kinilalang si Ivan Rodriguez. Habang nakadapa ang 2 lalaki sa kalsada, umalingaw-ngaw ang hiyawan ng ibang nagproprotesta. Wala namang makikitang footage
kung sinugod ba o binalikan ng mga nagpuprotesta si Kenneth matapos ang pamamaril. Ngunit ayon sa ulat, bumalik si Kenneth sa kanyang sasakyan matapos ang insidente na parang walang nangyari. Pagkatapos nakiusap ito sa kanyang asawa para magmaneho palayo sa pinangyarihan, ngunit ito ay tumanggi. Sumugod naman ang mga ambulansya at pulis sa lokasyon ng krimen, ngunit nakakalungkot na diniklara agad na wala ng buhay si Abdiel. Isinugod naman si Ivan sa pagamutan, ngunit kalaunan ay binawian din ito ng buhay. Nakakapanlumo na dahil lang sa isang road rage ay natapos ang buhay ng dalawang gusto lamang ipaglaban ang kapakanan ng kanilang mamamayan. Dahil tumanggi ang asawa ni Kenneth na magmaneho palayo sa pinangyarihan, si Kenneth na 77 taong gulang ay hindi na nakatakas. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at inaresto agad si Kenneth. Miting balita agad ang pangyayaring ito sa iba't ibang platform at kumalat sa internet, lalo na ang kontrobersyal na larawang ito. Kuha ang larawang ito sa mismong aktong paghila ni Kenneth sa gatilyo. Makikita mo pa sa ere ang casing, pero ang mukha ni Kenneth habang hinihila niya ang gatilyo ay parang hindi di umano bothered. Sa mga araw kasunod ng insidenteng itong, maraming mga seremonya at vigil ang dinao sa parangalan ang mga alaala ng mga biktima. Ang mga kaibigan, miyembro ng pamilya, gayon din ang mga miyembro ng komunidad ay nagtipon para sa kanilang libing. Bagamat sobrang bigat at lungkot ang hatid ng pangyayari, malinaw na ang komunidad ay nagpahayag ng matinding pagnanais para sa hustisya. Nito lang June ng taong ito, 2024, si Kenneth Darlington ay sinintensyahan ng 48 taon sa bilangguan.